Alam niyo ba, wala naman tayong pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang natin ay yung pagkakatawag ng Diyos, ngunit pari-pareho ang turing ng Diyos sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, pareho ang turing ng Diyos sa atin. Ganyan ang Diyos kung magmahal. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos natin hindi relihiyon. Kapag relihiyon yan, hindi Diyos yan. Kasi ang Diyos walang relihiyon. Si Jesus Christ walang relihiyon. Ang dinala niya mula sa langit ay relasyon ng Diyos para ito'y ibalik sa tao. Kaya kung ang mga tao ay nananangan sa relihiyon, kawawa sila. Kaya yung kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, anak mo na nasa relihiyon, ipagpretulungan sila na makalaya na sila doon at sumama sa iyo para sila'y maging anak ng Diyos. Amen? Now, bilang anak ng Diyos, ilan sa inyo din yung mga anak ng Diyos? Okay? So bilang anak ng Diyos, sinabi ng Panginoon, ikaw ay tagapagmana. Romans chapter 8, pakiclick na yan. Gusto kong ituloy sa inyo about the work of the Holy Spirit. Ano ba ang Holy Spirit? Makinig kayo. Sa Old Testament, ang Diyos ay sumasama lamang sa ilang mga tao na kanyang pinili. Mula kay Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joshua, David, Solomon. Sumasama, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Pero alam nyo, nung dumating si Kristo Jesus, upang ialay ang kanyang buhay. Alam niyo ba, ang Panginoong Jesucristo ay siya ang kusa na nag-alay ng kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang sarili upang tayo ay ma-reconcile, maligtas. Na kaya walang sino mang tao na maaring magmalaki sa kanyang sarili. Kasi, kaya tayo ngayon ay nandito, iniligtas tayo ng Diyos, ni-reconcile tayo sa kanyang sarili dahil ang Panginoong Jesucristo nag-alay ng kanyang buhay. At kung hindi ni-alay ang kanyang buhay, hindi natigis ang kanyang banal na dugo, walang sino magtao na maging karapat-dapat sa Diyos. Hallelujah. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kahit masakit ang pagtutuwid ng Diyos, magalak ka pa rin kasi para sa iyong kapakinabangan yan. Amen? Hallelujah. Sinabi ng Panginoon, I lay down my life that I may take it back. Inialay ko ang aking buhay. Therefore, that my Father loved me. Kaya mahal ako ng Ama. Because I lay down my life that I might take it again. Gusto bang mahalin ka ng Diyos? Mahal na mahal? Ialay mo ang buong buhay mo kay Jesus Christ. Ialay mo. Sabi mo sa iyong katabi, ialay mo ang buong buhay mo. Ang iyong kaluluwa, espiritu at katawan na nandiyan bumubuo, andyan ang pag-iisip, andyan ang pag-uugali, character, attitude, ways of life nandiyan, ialay mo ito kay Kristo. Bakit? Sinabi niya, therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I may take it again. Inialay ko kaya nga, kapag ang sinumang taong na nagkaroon ng karangsang sa Diyos, sasabihin mo, Lord, baka may mga dapat pang ituwid sa buhay ko, ituwid mo, Panginoon. Tuwid mo po ako, Diyos. Kasi ayaw kong masunod ang aking sarili. Gusto ko pong ikaw lang ang masunod sa akin. Ilan sa inyo ganyan ang ninanasa nyo palagi sa Diyos? Hiningi, Lord, gusto kong mangyari ito sa iyo. Gawin mo sa akin, pag hindi yung, Lord, bigyan mo nga, bili mo nga ako ng ganito, parang bil mo ko. Lord, gusto ko pang bilihin. Lord, baguhin mo ako ng lubusan. Now, dahil anak ka ng Diyos, sinabi ng Panginoon, Romans chapter 8, sasabihin niya sa iyo ang Holy Spirit na ikaw ay anak ka ng Diyos. At yamang anak ka ng Diyos, ikaw ngayon ay tagapagmana. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. So ito ang gawa ng Holy Spirit. Kailan pumasok ang Holy Spirit sa iyo? Matapos mong maranasan ang kagandang loob ng Diyos. Romans, tingnan muna natin yan. Romans
Sabi niya, only the goodness of God that can lead man to repentance. Hindi ko kayang baguhin ang kahit sino pa man. Ang pamahalaan, walang pamahalaan sa mundong ito na kayang baguhin ang buhay ng tao. Kaya nga pagka ang tao ay masama, recidivist na yan, ang ginagawa ng karamihang mga tao sa gobyerno, pinapatay na lang nila yung tao, akala yun ay solusyon. Ngunit hindi. Lalong dumadami. Nagsimula yung mga droga-droga, iilan lang. Ang daming pinatay. Habang pinapatay marahil 10 nadagdagan ng 1,000. Pinatay 100, nadagdagan ng 1,000,000. Wala talaga. Bakit? Sino lang ang pwedeng bumago? Diyos lang. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. Mababago lang ang tao kapag ang tao ito'y si Kristo na talaga ang nasa kanya. Si Kristo na talaga. Or despise it thou the riches of His goodness, and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ang kabutihan lamang ng Diyos. Kaya, yung pamilya mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, negosyo, kaklase mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kahit masama yung nangyayari, ang gawin mo siya, gawan mo pa rin ng mabuti. Maring naiinis ka na, huwag ka mainis. Sabi mo, I am blessed, halip na mainis ka. Sabi mo, sa halip na mainis ako, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Di ba? Minsan pag naiinis na kayo, gusto mo na sanang magmura. Puro! Diretsuhin mo, purihin ang Diyos. Only the goodness of God. So, anong gagawin mo? Holy Spirit lang ang pwedeng bumago. Ituloy natin yung sa Romans chapter 8. And if children, makinig kayo. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Makinig kayo mabuti. So, ang mga anak ng Diyos, tagapagmana din kayo ng Diyos. Lahat tayo tagapagmana ng Diyos. Now, sinong magsasabi nito ngayon? Only the Holy Spirit. Only the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Tingnan niyo mabuti. Mula sa verse 9. But as it is written, I had not seen. So, ibig sabihin, kahit ano pang pag-aaral na gawin mo, hindi mo makikita, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na inihanda na ng Diyos sa iyo. Walang ibang taong makakaintindi. Ang sistema ng mundo, mag-aral ka. Mag-aral ka. Hindi naman masama yung pag-aaral. Kaya minsan yung mga bata, kinukurit ko sila. Sabi ni Apostol, huwag na daw akong mag-aaral. Wala akong sinasabi, mag-aaral ka. Sabi mo saan katabi, mag-aaral ka naman. Sabi niya, huwag na akong mag-aaral kasi darating na si Jesus. Kahit na dumating na sa school ka, di ba buti? O, di ba? Bakit? Kasi madatnang ka ni Jesus na nagdi-disciple ka ng kaklase mo. O, di maganda? But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Kita nyo? Hindi gagawin ng Diyos. Inihanda na ito ng Diyos. Inihanda na. Ibig sabihin, even long before the creation, God has already prepared everything for His own people. Makinig kayo mabuti. Now, in the book of Ephesians, chapter 1, reading from verse 17, inihanda na, sabi niya dito, inihanda na, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang kailangan ng bawat isa na anak ng Diyos is the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Jesus Christ. Kailangan bawat isang magkaroon, mapuno tayo ng espiritu ng karunungan mula sa Diyos, hindi karunungan sa mundo,
karunungang galing sa Diyos at kapahayagang galing sa Kanya upang magkaroon tayo ng pagkaunawa patungkol sa Panginoon kung ano ang ganyang ginawa. Now, ito ang dahilan kung bakit ang akin palaging samo sa Diyos. Nang bawat isa mula sa mga bata hanggang sa mga adults, dumating sa inyo ang pagkaunawa ng lahat ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa upang sa gayon, habang tayo'y naglalakbay sa ibabaw ng mundong ito, naghihintay tayo sa pagtunog ng trompeta ng Diyos upang salubungin natin ang Panginoong Jesucristo. Maganap ang lahat ng ito sa buhay natin. Ayaw niyo ba? Ilan sa inyong gusto? Okay. Ang kondisyon ng Diyos, mabuksan ang bawat kaisipan ng tao. Next verse. The eyes of your understanding being enlightened. Bakit? Kasi ang mga mata ng karamihan ay madilim, bulag, hindi maintindihan. Ang nakikita lang dito sa natural. Iba yung naked eye, iba yung spiritual eyes. The naked eyes cannot see the things of the Spirit. Kinig kayo mabuti. But the spiritual eyes can see all things in the kingdom of God. Nakikita mo ang lahat ng mga bagay na nasa kaharian ng Diyos. Ano ang nakakita? Only the spiritual eyes. Sinong may gawa nito? It's the Holy Spirit. The eyes of your understanding, being enlightened that you may know what is the hope of His calling. Upang malaman mo kung anong pag-asa ng pagkakatawag sa iyo, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kung gaano kayaman, kasaganang kayamanan na ito'y mana para sa mga banal. Huh! Hallelujah! Huwag niyong paniwalaan yung mga natutunan natin sa mga Romano na bago ka maging banal, kailan mamatay ka muna. Kasinungalingan yun. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ang totoo sinasabi ng Diyos. Sabi mo nga, sinungaling sila. Si Jesus lang at ang kanyang salita ang totoo. Kaya ipagpuri niyo sila na makalaya na rin sila doon. Next verse. And what is the exceeding greatness of His power? Ang dakilang kakayang power from the Greek word means ability or potential. To us word who believe, according to the working of His mighty power. Ibig sabihin, yung kanyang potential ang dapat na kumilos sa atin from the inside out of our lives. And that is the Holy Spirit's word. Next verse. Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Next verse. Far above all principality and power and might. Sa Amplified Version, pakiklik nga yan, the same verse. Hallelujah. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, above every title that can be conferred, not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. Mas mataas ang kalagayan mo dapat kaysa mang pamunuan, anumang authority and power in this world. Kaya siguro nakikita nyo sa akin, I always go beyond the standard of the world. Wala akong pakialam kung ano sila. No. Ang alam kong ako, nakaupo na kasama ni Kristo in terms of authority, wisdom, influence, and power. So dapat bawat isa sa inyo ganun din. Kaya pag nakakita ka ng mga tao na nasa posisyon ng gobyerno, huwag kang nanginginig. Huwag kang lalapit na parang nagpapalimos. Bakit? Anak ka ng Diyos. Makinig kayo mabuti, anak ka ng Diyos. Maring sasabihin niyo sa akin, di ba gagamitin din ng Diyos yan? Hindi. Ang Diyos hindi kailangan ng katulong. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos hindi niya kailangan ng assistant. Gusto ng Diyos, papasok siya sa iyo para siyang gagawa sa iyo. Sabi mo, ang Diyos gustong pumasok sa iyo dahil gusto niya siya mismo gagawa mula sa loob mo. Next verse. And He has put all things, makinig kayo mabuti, and hath put all things under His feet. Anong ginawa? Inilagay ito sa paanan ni Kristo, has appointed Him the universal and supreme head of the church. Kanino ipinagkatiwala sa iyo? Dahil church ka. Ikaw yan. Ikaw yan. Sabi mo sa iyong katabi,
Lahat inilagay sa paanan ni Kristo at na-turn over na sa akin. Sabi mo, na-turn over na sa akin. Bakit hindi nangyayari ngayon? It's because of lack of wisdom. Kakulangan ng kaalaman. Bakit? Ang tinitingnan at tiniintindi mo, yung nakikita mo at nararamdaman mo, go beyond that. I said, go beyond that. I said, go beyond that. Mari sabihin, paano nagugutom ako, nasasaktan? Okay lang. Okay lang. Mari ngayon nagugutom ka, bukas hindi na. Ngayon nasasaktan ka, bukas hindi na. Kanino turnover? Sa'yo. So lahat ng sa'yo. Now, balikan natin. 1 Corinthians chapter 2. Ano sinasabi dito? Ang mga natural na tao, hindi makita, hindi maunawaan ang mga bagay na inihanda na ng Diyos. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ano yung inihanda niya? Doon sa Ephesians kanina, nabanggit ko na, lahat, not only authority, power, not only this word, all the blessings of God. All the power, all the glory, all the authority, iniligay sa paanan ni Jesus Christ at ito'y inilipat sa iyo. Inilipat sa iyo. So, ibig sabihin ganito, yung pananampalataya mo ngayon, let's say, wala kang bisikleta. Gusto mong magkaroon ka ng bisikleta. Paano mo i-apply yung pananampalataya magkakaroon ka ng bisikleta? Habang naglalakad ka, mayroon kang action ngayon na nagpipidal ka ngayon. Pag nakita ka ng tao, anong ginagawa mo? Nagbibisikleta ako. Bakit? Yan ang pananampalataya eh. Yan. Ngayon, kung nasa iyo naman ay sasakyan, kotse, nagdadrive. Anong ginagawa nito? Nagdadrive ako. Bakit? Nagdadrive ako eh. Nasaan? Huwag kang maingay. Hindi ko nakikita. Wala kang pananampalataya. See? At ang sabi ng Panginoon, yung klase ng pananampalataya yan, lumilikha yan from the spiritual into the physical. Hindi yung nananampalataya ka tapos pupunta ka doon sa tao. Huwag. Huwag. Wala kang bigas ngayon? Nananampalataya ko. Naalala ko nung araw sa Muntinlupa. Hirap ng buhay ng mga bilanggo dyan. Alam mo yung ginawa ko? Yung paglagyan ko ng bigasan malang ganyan. Pinatungan ko ng kamay. Sabi ko, mula ngayon, hindi ka maubusan ng bigas. Aba, hanggang sa lumaya ko. Hindi na ubusan ng bigas kahit pinamigay ko yung mga bigas. Ang mga bigay sa akin, yung mga pansit kanton, sako-sako. Yung karne norte, planggana. Bangus, ang dami-dami. Kaya alam nyo, yung mga supervisor ng Bureau of Prison, sa akin sila kung nakikikain. Mula umaga, nandun na sila. Bakit? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kita nyo? Sabi mo sa iyong katabi, yun lang ang kailangan mo. Verse 10. Tingnan niyo mabuti. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Paano malalaman? Holy Spirit lang ang magpapahayag nito. Without the Holy Spirit, wala kang malalaman tungkol sa mga bagay na inahanda na ng Diyos. Makita niyo ang mga tao, without the Holy Spirit, they talk more of themselves. Ang pinag-uusapan sarili nila at kapwa nila. They never talk about Jesus Christ. They never talk about what God has said. They never talk what God has already done. They never talk about what God is doing nowadays. Why? Because they don't have the Holy Spirit. Ang tao na laging nag-uusap tungkol sa mga bagay sa mundong ito at sarili nila, buhay ng mabuhay pinag-uusapan because they don't have the Holy Spirit inside of them. Kasi hindi pa mga anak ng Diyos. I'm sorry, kung may nangyayari sa inyo na ganyan, now is your time to repent. Sabi mo sa iyong katabi, repent.
Naalala ko tuloy kanina sinabi ko, ang tatagal na nilang mga dumadalo ng church, mga elders sila, pero mga chismosa. Hindi lisensya na ikaw ay anak ng Diyos at makakasama ka sa rapture dahil matagal ka dito o nandito ka noon. Only the goodness of God magsisimula ang pagbabago ng buhay mo and be converted to Jesus Christ so that He Himself will baptize you in the Holy Spirit and you will begin to live in accordance to the direction of God's Spirit, doing the things in the kingdom of God. Nobody can do things in the kingdom of God na hindi anak ng Diyos. Without the Holy Spirit inside, it is impossible for any person to do things in the kingdom of the Lord. Hindi makagagawa yan. But God had revealed Him unto us by His Spirit. Sinasabi ito. And then the same Holy Spirit will supply you the faith. That is one of the gifts of the Holy Spirit. Yung ibang taong na walang alam, sasabihin nila, hindi na sa akin ang Holy Spirit kasi nasa akin ang fruit ng Holy Spirit. Hindi totoo yun. The gifts and the fruit of the Holy Spirit, they are inseparable. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Hindi pwedeng sabihin ng isa na nasa kanya ang fruit at yung isa ay nasa kanya yung mga gifts. Impossible. The fruit and the gift. Why? There's only one Holy Spirit. So if you have the Holy Spirit, you have the fruit, you have the gifts manifested. Bakit lang yung fruit? Kasi may taong nangangailangan ng pag-ibig. Bakit gifts ang kailangan mag-operate? Kasi kailangan mag-manifest yung power ng Diyos. Pag wala yan, ibig sabihin wala talagang Holy Spirit. Ngunit kung ikaw, nung ikaw dalhin ka dito ng Diyos at narinig mo ang purong salita ng Diyos, nalaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, na kahit dati-rati kasama tayong lahat, na pinalayas tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, inalis niya ang ating mga karapalan dahil sumuway ang unang tao sa katauhan ni Adan. At lahat ng mga tao mula noon hanggang ngayon ay lahi ni Adan. Kaya tinuring ng Diyos na mga hayop ang mga tao, nag-aral ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay ang tingin ng Diyos. At ang sabi niya, ayon sa kanyang conclusion sa Ecclesiastes, katulad lamang kayo ng mga hayop. Kaya tinuring ni Jesus ang mga tao na lumalapit sa kanya at nagmamakahawa, walang karapatan ng mga aso na kumain sa pagkainan ng mga anak. Salamat sa Diyos. Dumating si Jesus Christ upang sa gayon, i-reconcile tayo muli sa Diyos. Pero hindi sapat na dumating siya. Kailangan bawat tao gumawa ng decision ng pagbabago. Ayaw ko na ang buhay na ganito. Panginoong Jesus, ako po ay nagtatalaga ng buhay sa iyo. Ayaw ko na po. Gusto kong ikaw na. At ang Holy Spirit ay papasok siya ngayon sa iyo. Dahil ang Holy Spirit, lahat ng ginawa ni Jesus, alam niyo ba? Hindi lamang upang tayo iligtas. Ang bawat sugat na tinanggap ni Jesus Christ, kagalingan ito ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kung hindi ka pa nakatakdaan, kunin ng Diyos, hindi ka pa mamamatay. Ang kanyang kahirapang tinanggap, makinig kayo, pinanganak siya, walang lampin, namatay siya, walang kabawang, walang libingan. Lahat ng klase ng kahirapan dinanas niya. At ang mga kahirapan ito dapat para sa akin. Siya umako upang sa pamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw ay sumagana. Ikaw ay sumagana. Pero mayroon kang gagawin. Hindi, Lord, Lord! No. Mayroon kang gagawin. Una, maranasan mo yung kagandang loob ng Diyos. Gumawa ka ng desisyon. Panginoon, ayaw ko na ng buhay ng ganito. Dati, iglesia, ako no Kristo. Ngayon, gusto kong mag-iglesia ng tunay na Kristo. Kasi, ang Holy Spirit ngayon, ang una, magsasabi sa iyo na ikaw ay anak ka niya. Kanina. Kailangan mayroong witness ang Holy Spirit. Romans chapter 8, verse 14.
na ikaw ay anak ka ng Diyos, sapagkat ang tao na walang Holy Spirit, hindi siya anak ng Diyos. Ulitin ko, ang tao na wala sa kanya ang Holy Spirit, hindi siya anak ng Diyos. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang bawat taong pinapatnubayan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Pinapatnubayan ka ba ng banal na Espiritu? Ilan sa inyo dito yung pinapatnubayan ng Holy Spirit? Sabi, raise up your hands. Thank you, Jesus! Hallelujah! Magkamali ka man ngayon, maaaring magkasala ka ngayon, but the Holy Spirit na nakatira sa iyo, aayusin niya ang buhay mo. Kaya yung kapatid mo, huwag mong hatulan. Huwag! Just pray and help that brother. Bakit? Ang pwedeng bumago niyan, walang iba kundi ang Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 3. Ang ayaw lang ng Diyos, makin kayong mga taong suwail. Kasi yung suwail, hindi ang kahinaan, hindi ang kasalanan. Iyan ay naturalisa ng tao na makahayop, ayaw sumunod talaga sa Diyos. Pag itinuwid mo, magtatampo yan. So, hindi tunay na anak ng Diyos yan. Kung ikaw ay anak ka ng Diyos, nasa yung Holy Spirit, maaaring may mga kahinaan ka, may nagagawa ka, hindi dapat. Huwag kang matakot. Sinabi ng Panginoon, the same Holy Spirit will subdue that sin. In the book of Micah, that sin, that iniquity, shall be subdued by God Himself. Bakit? Siya ang nandiyan sa iyo. Oh my God. Hallelujah. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Pakiklik na yan, the book of Micah. 7:9. Okay, chapter 7. Kaya huwag mong i-chismis yung kapwa mo, yung kapatid mo. Stop talking about your sister, your brother. Tigilan yan. Kung hindi nilang naman gawa ang Diyos, tumigil ka, huwag. Yung mga salitang lumalabas sa iyong bibig, babalik at babalik sa iyo, at yan ang hahatol sa buhay mo. The same word that you utter will come back and destroy you. Speak Jesus. Speak the word of God. Speak Jesus. Speak Jesus. Wala na yung mga lalay ko dito. Iniwan ako. Tignan mo yan. Hallelujah. Wala pa rin. Tagal talaga. Uwi na ako. Yeah. Alam ko na itong mga ito eh. Kabisado nyo ba itong mga ito? Ha? Kabisado nyo sila? Pag hindi nyo sila kabisado, medyo mahina. Pag nakikita nyo ito, itong mga ito, larawan ito ng kasaganaan. Bakit? Kasi pag nandyan sila, maraming pagkain. Hallelujah! 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 You turn my mourning into dance. You turn my sorrow into joy. He will turn again. He will have compassion upon us. Magkakaroon ng habag ang Diyos. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, ano mang ginagawa sa iyo ng iyong kapwa, okay lang, rejoice in the Lord. Ang awa ng Diyos nandiyan sa iyo. Bakit? Sinabi maging ni David in the book of Psalms, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Lagi kong sinasabi, Lord, you are my portion forever. Pagising sa umaga, thank you, Jesus. You are my portion forever. My flesh, Lord, may fail today. My heart may fail today. But you are the strength of my heart. And you are my portion forever. Every day sinasabi ko ito sa Panginoon. I will never trust on man, Lord. Never will I trust man. Never will I depend on myself, Lord. But I yield my life to you, Holy Spirit, for you are the director of my life. I thank you, Holy Spirit, because it is you that unfolds all the things of God in His kingdom. I thank you, Holy Spirit, because it is you that fills me with the wisdom of God, the fullness of God's wisdom, and the revelation of God. I thank you, Holy Spirit, for it is you that manifests the glory and the power of God in my life. Back to Micah. Memorize this verse so that tigilan na ang pagkukwento ng iyong kapwa. Alam niyo, habang nagkukwentuhan kayo, the more misery will come in your life. Lalong magiging miserable ang buhay ng mga tao. Ikaw mismo na ganyan ang attitude. Why? Because you don't have the Holy Spirit. Anybody that has no Spirit, the Spirit of God, wala din yung Word of God. And without the Word of God, you don't have God. Walang Diyos. He will turn again. He will have compassion upon us. Naalala ko si Mami, siya yung unang na born again. Lasinggo ako, siguro loko-loko talaga ako. As in, loko-loko. Kung alam mo lang ang buhay ko nung araw, sabi mo, imposible talaga na ako'y maging ganito. Imposible. Imposible yan. Pero alam niyo, ang ginagawa lang niya, hindi niya ako sinusumbatan. No. Walang tanong-tanong. Basta pag dumarating na ako, nakikita niya ako lasing na lasing, nakahiga ako, papatungan niya ng kamay yung aking dibdib. Nung una nga, sabi ko, pabulong-bulong, sabi ko, ano bang nangyari sa asawa ko? Akala ko siya baliw, ako ang matino. Ako pala baliw, siya matino. Alam niyo kung ano sinabi, Lord, thank you for saving my husband. Dinideclare niya ang kanyang pananampalataya. Walang tanong-tanong. Alam niyo, gusto kong tanungin mo ako tungkol sa Diyos. Huwag ka na magtanong ng iba. Tungkol lang sa Diyos. At magkakasundo tayo. He will turn again. He will have compassion upon us. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin, sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, ang awa ng Diyos ay para sa atin dahil anak niya tayo. Sabi mo, hindi ka lang mahal ng Diyos, mahahabagin ng Diyos sa iyo pagkat anak ka niya. At anong sinasabi niya? He will subdue our iniquities and thou will cast all their sins into the deeps of the sea. Sino ka bang tao na lagi mong pinagkukwentuhan yung mali ng kapwa mo o yung anumang nagawa niya? Sino ka ba? Kung ligtas ka, naawa lang din ang Diyos sa iyo. Naawa lang. Kaya mahalin mo yung kapatid mong yan. Mahalin mo. Ipanalangin mo. Tulungan mo. Sabi mo, kahit nakakainis? Oo. Para lalo kang mabliss. Sabi mo sa iyong katabi, maganda nga yung kapatid na nakakainis para lalo kang i-bliss. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kung magbibigay ka rin lang naman sa mga taong may kakayang magbigay, wala ka ng gantimpala sa Diyos. Wala na. Halimbawa, Pastor Tony, binigyan mo ako ngayon isang barita, hindi na kita bibigyan kahit na isang sintabo para pagpalain ka ng Diyos. Uwi ka, wala ka lang. See? Simplified version. Check natin. Oh, Jesus. He will again have compassion on us. He will subdue and tread underfoot our iniquities. Hindi lang kasalanan, kasamaan mo. Sino bang nakakalam sa buhay mo? Diyos lang. Hindi alam ng asawa mo kung sino ka. Walang nakakaalam. Ngunit ang Diyos alam niya. Bakit siya ay Diyos na matuwid at banal?
But God, after Christ Jesus came, and you have that redeeming power of God, dahil kay Kristo Jesus natubos ka niya, and you are reconciled to God. Anumang mga hindi dapat sa buhay mo, the Holy Spirit will subdue that. Subdue the Holy Spirit. Hallelujah. Oh God. Kaya sabi mo sa katabi, just speak Jesus. Speak the Word of God. Why? Kasi walang ibang magbabago sa iyo kundi ang Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18. Only the Holy Spirit. The Holy Spirit. Kaya mahalaga sa bawat isa lahat mula sa mga naglilingkod sa Diyos, kailangan ang buhay mo ay puspos ka lagi ng Holy Spirit so that you can yield your life, your body to whatever the Holy Spirit directs you and He wants to do in your life. Walang iba, hindi tayo po pwedeng manguna dito. Alam niyo na magsimulang ipahayag sa akin ng Diyos ang mga bagay-bagay, this is direct revelation from God. Kaya lagi kong tinuturo sa mga pastor, you cannot go beyond the direction of God. Kasi built in yan. Halimbawa sa pagdi-disciple, hindi tayo pwedeng magpakita dito na magaling. No. There's only one direction. Yung unang gumawa ang Diyos from the Old Testament, nagsalitang Diyos through the prophets, gumawa ang Diyos through the kings and the judges, and then the prophets again, and then to Jesus Christ Himself and to the apostles. Walang pagbabago ang pattern, isang pattern lang. So lahat, isa lang yan. Hindi natin pwedeng gawin na yung number 1, gawin mong number 9. No, simula ka talaga doon. Why? That is the way wherein the Holy Spirit can move and flow with His own ways and release His power and revelation. Kasi kung walang Holy Spirit sa buhay ng tao, hindi ka anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 14, sino man ang pinapatnubayan ng Holy Spirit, anak ng Diyos. Ibig sabihin, pag pinatnubayan ka ng Holy Spirit, walang reason ng tao. There is no human consideration. There is no human reasoning. It's all about Jesus Christ because the Holy Spirit glorifies Jesus. Next, nakin kayo, pagdating ng Holy Spirit sa inyo, magiging makapangyarihan ng buhay mo. I said, makapangyarihan buhay mo. Acts chapter 1, verse 8, listen. You shall receive power. Power. Everybody say power. Dalawa ang sinasabi dito. It's about the potential and the creative power of God. But you shall receive power. Now look, kaya nga walang dahilan. Walang reason dito ang tao. If anyone has the Holy Spirit, you are there to destroy the works of the devil. You are there to destroy and break all the bondage of the devil. You are there to perform miracles, signs, and wonders. You are there to manifest the glory and the wisdom of God. But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me. Anong sabi niya? Pagdating sa inyo ng Banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan at maging saksi kayo. Paano ka maging saksi? Dahil ikaw mismo, kikilos ang Diyos sa iyo. Pag hindi mo matitigas ang mga lahi nila, mga puso nila, madudurog ito. The Holy Spirit will break it. Why? Kahit gabundok pa yan, nasa gabal, papatayagin ito ng Banal na Espiritu. So don't talk about the problem. Talk about the power who can give you the solution. Zechariah chapter 4. Oh, hallelujah. Gusto kong makita itong gustong-gusto ng Diyos mula sa mga bata hanggang sa mga adults. Mabubuhay kayo na taglay ang kaluwalhatian, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon, maging sa inyong pagtanda, magniningning pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Bakit? Siya ang ating lakas. Yung pagtandaan ninyo sa bilang ng tao, bilang lang yan, number lang yan. Sabi mo nga, number lang yan. Number lang yan. Ba? Sa Bible nga, mayroong 900 plus na edad eh. Ikaw naman. Sabi mo, wala ka pa nga sa 10% doon eh.
Ano ka ba? Oh, pahinahina. Kaya ka nanghihina. Isip mo lang yan. Baguhin mo yan! Kaya ka mahirap. Isip mo kasi yan eh. Verse 6. Verse 5 pala. Okay. Okay, sa verse 6 na lang tayo. Tingnan nyo ito. Then he answered and speak unto me, saying, This is the word of the Lord. And to Zerubbabel, saying, Not by mind. Hindi sa kakayahan. Kaya huwag mong gamitin yung sarili mong kakayahan. Pag hindi mo ginagamit ang sarili mong kakayahan, hindi ka nakatingin kung ano ang sasabihin ng tao sa iyo. No, never, never. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Hindi ako maniniwala yan. Hindi ko narinig ko, pero hindi ko yung paniniwalaan. Paniniwalaan ko yung sinabi ng Diyos. Why? There are two truths. Dalawa. The natural truth and the spiritual truth. Alin ang paniniwalaan mo? The natural truth will bring destruction. The spiritual truth will bring light, miracles, and deliverance, and prosperity, and victory, and healing. That is the spiritual truth. Sinabi ng doktor, may sakit ka. Sinabi ng Diyos sa pamagitan ng latay ni Kristo Jesus, magaling ka na. Sino paniniwalaan mo, doktor? Ay lumabas sa x-ray. Lumabas sa pagsusuri. Sino bang gumawa ng mga pagsusuri? Hindi ba tao ni Antikristo? Pinaniwalaan mo. Paniwalaan mo si Kristo, hindi yung Antikristo. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Next verse, magagawang lahat sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, only the Holy Ghost. At then, who art thou, O great mountain? Pag nasa iyo ang Holy Spirit, sino ka ba ngayon nagabundok ka ng problema? Kahit kasing laki mo pa ng Mount Mayon, wala akong pakialam kung ganun kalakas sumabog. Wala akong pakialam dyan. Papataging kita because I have the Holy Spirit. Yay! Problema ng mga magulang, ayaw pumayag magpabautismo. Anong gagawin ko? Isasalin ko ang Holy Spirit dito. Isasalin ko ang Holy Spirit dito. Pag naisalin ko ang Holy Spirit dito sa bata na ito, pagdating niya sa bahay, makikita ng kanyang mga magulang, iba na ang kanilang anak, iba na siya magsalita, iba na siya mag-ugali, nakikita na nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sila mismo manginginig at luluhod sa Panginoong Jesucristo at magsasabing si Jesus lang ang Panginoon. Oh! Hallelujah! Sino ka bang bundok? Papatagin kita. Bakit? Nasa akin ang Holy Spirit. Bundok ng kahirapan, papatagin kita. Hindi dahil sa aking lakas. Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts.